Okay, punta na po tayo. Ako po'y nalulungkot 'no, kasi po bago umalis si Kaufman, alam naman po natin lahat na si Kaufman po yung dating tagapagtanggol ni Tatay Digong diyan sa ICC. Bago po siya umalis, ni-request niya po yung, muling pag-review. Kasi hindi naman po porket nakita ng ICC na si Tatay Digong ay kaya niya na mag-stand ng trial nung 1 taon, ngayon, gano'n pa rin ang kalagayan ni Tatay Digong, lumalala po ang kalagayan. Eto po ang inamin, hindi po nila inamin na madalas 'no, pero inamin po nila na may mga pagkakataon na si Tatay Digong ay may mga insidente po na siya po ay natutumba, nahuhulog sa kanya pong detention. Wala po kasi siyang kasama. Alam po ninyo, sabi naman sa inyo cultural lang lahat, eh. Kaya ayaw natin na matulad po, may mahuli pa pong Pilipino dalhin dun kasi po iba po kultura nila, eh. Dito po sa'tin mapagkalinga tayo. Karamihan po, yung mga nurse po natin nakakalat po sa buong mundo. Ang ating pong mga caregiver, nakakalat po sa buong mundo dahil mapagkalinga po tayo, eh. Ang mga Pilipino po, inaalagaan natin yung mga matatanda nating mga magulang. Hmm. Ako meron po akong bedridden na nanay. So, siyempre hindi na po ako mismo yung nag-aalaga pero yan po ang talagang hindi po natin kakayanin na hindi po natin alagaan yung mga magulang natin. Sa kanila po parang iba yung kultura nila, eh. Hayaan ka na lang diyan. Kaya malaking bagay po sa'tin, sa kultura po natin, kaya hindi po dapat na nililitis yung Pilipino sa ibang bansa. Katulad po niyan, siguro sa kultura nila, 'pag matanda na, mamamatay na rin lang yan, diyan na lang yan sa isang suyok. Pero dito po sa Pilipinas, kesi hodang mahirapan ng buong mga anak ng mga magulang, itataguyod po yan. Yung pagiging makatao po natin sa mga nakakatanda. Sa kanila hindi natin alam bakit po nila hinahayaan, sa'tin po matindi po yun, nabalitaan natin nahuhulog si Tatay Digong. Alam niyo po, umamin na po ang ICC, hindi na po nila ma-deny ito. Eto po ang balita ng ABS-CBN. The International Criminal Court Registry has pushed back against claims by former President Rodrigo Duterte's defense team that he had suffering frequent episode of falls while under detention in The Hague. Sabi po ng kampo ni Tatay Digong, madalas na po na may mga episode po na natutumba o nahuhulog si Tatay Digong, 'no? Madalas na po. Ang sagot po ng ICC, rare lang daw. Alam niyo, it's a matter of ano lang 'to, pananalita, eh. Sa'tin po, isang beses lang pong matumba yung ating mga magulang, hindi na po tayo papayag na walang mag-aalaga. 24 oras na po 'yan na may nagbabantay sa mga magulang nating may edad, 'no? Sila po parang wala silang pakialam, eh. Ang dinidebate lang nila, gaano kadalas na natutumba si Tatay Digong. Ang masakit po nito, sinasabi pa nila na natural lang daw yung nahuhulog, natutumba si Tatay Digong dahil sa katandaan. Yun na nga, eh, inaamin ninyo, inaamin ninyo. Ano ba pinagtatalunan natin, yung minsan o yung madalas? Kinakailangan ba madalas muna? Kinakailangan ba mabagok muna ang ulo? Alam niyong ang solusyon lang ng ICC,
dahil aminado nga sila na natutumba na si Tatay Digong. Mas madalas na lang minomonitor si Tatay Digong para 'pag natumba, mayroon ng tatakbo sa kanya. Hindi po ganyan ang mga Pilipino. Yung pag-aalaga po natin, once na natutumba na, meron na pong 24 oras na nag-aalaga diyan. Kahit pa po pamilyang mayaman, pamilyang mahirap. Kaya nga po meron sa mga pamilyang hindi naman kayang mag-hire ng mga anong tawag diyan? May nagsasakripisyong anak para full-time na mag-aalaga sa magulang. Sa kanila po ang solusyon ng ICC, madalas nang imo-monitor. Merong CCTV siguro o hindi ko alam ang meaning nung madalas na imo-monitor, eh. Tignan niyo po, para daw po mas mabilis yung respond. Hindi po yung titignan po nila, "Uy, nahulog si Duterte. Punta tayo sa selda, nahulog na naman. Oh, natumba na naman si." Ihahalaw ba ng kultura ng Pilipinas 'yan? 'Pag ganyan na po ang bilanggo natin, kahit po gaano kasamang tao, papayagan na po 'yan na i-house arrest para may mag-aalaga sa kanya. Ganyan kahayop yung ICC na 'yan. Asan na kayo human rights? Natutumba, kung mabagok 'yan. Alam niyo katwiran nila, ang masakit sa eto po ang sinasabi nila, oh. The registry said the monitoring allows detention staff to observe Mr. Duterte 24/7 and respond to any need he may have and reduce the response time should there be any incident. So meron pong 24 hours na magsusubaybay, hindi po yung taong naroon na nakabantay, sa CCTV lang. Kaya po kaya po 'pag si Tatay Digong po ay nahulog, nadapa, meron po kagad na pupunta ro'n. Pero nadapa na po yung matanda. Hindi po ganyan ang kulturang Pilipino. Tayo po preventive, aalalayan natin. Sa kanila titignan, "Uy, nadapa na si Duterte, puntahan niyo na." Alam niyo kung bakit ko natiyak na ganyan yung ICC? Eto, sinabi rito, oh. Yan yung report nila. Ang kino-question nila, sinasabi nila, ay hindi po madalas na natutumba. Paminsan-minsan lang daw. Paminsan-minsan lang daw natutumba. Imagine ninyong katwiran niya. Hindi naman po sinasabi na palayain na si Tatay Digong. Interim release. September pa magsisimula yung trial. Taon po ang binibilang. Alam niyo po ba, yung taga-Rwanda na kinulong nila sa ICC, kamamatay lang po, 94 years old. 94 ba o 91 years old? Sinong mga hayop na korte ang magkukulong ng 90 anyos mahigit? Yan, yang ICC. Kaya ituloy niyo na yan, Donald Trump. Ituloy niyo na yang, paano niyo gawin niyo na lahat ng paraan para mawala na yan sa mundong ibabaw. Yang ICC, pinakahayop na korte. Hindi po gagawin ng mga korte dito sa Pilipinas yan. Kahit po pinakawalang hiyang kriminal. Alam mo, nakakatuwa yung si Boying, nung siya po ay DOJ at sinabi niya yung mga matatanda palayain na natin. Kahit ano pa yung iniisip ni Boying dun, malamang yung para maano 'no, maraming masyadong bilanggo. Pero hindi po karapat-dapat 'to.
dahil lang sa mga politiko dito na galit sa mga Duterte, dahil lang sa mga oligarko na nasagasaan ni Tatay Digong nung siya ay presidente. Kawawang-kawawa rito. Maglingkod ka ng tapat dito sa Pilipinas. Ganyan ang gagawin sa'yo. Si Bato, yumaman ba siya nung siya ay chief PNP? Hindi na siya yumaman. Nasabi ba ni Bato na paldo siya? Alam niyo sinasabi ng misis niya, 'pag nakulong si ICC si Bato, baka hindi na nila makita, wala silang pamasahe. Puwede naman yun ditong ikulong, puwede niyo naman ditong litisin. Pinakahayop na korte ang ICC na yan. Masahol pa kayo. Grabe, hindi makatao yang ICC. Ewan ko kasi mga ano yan, mga talagang mga mananakop yang mga hinayupak na yan. Magtataka ka ba riyan sa taga-Netherlands na yan? Alam niyo po ba na panay mga ano yang mga yan? Okey, nakakaawa po 'no. Sana itong bagong abogado maipagpilitan niya na magkaroon po ng susuri kay Tatay Digong sa labas ng ICC dahil kayong mga taga-ICC, wala na kaming aasahan sa inyo, eh. Ano ba naman 'yan, may sumuri po na doktor na tagalabas man lang ng ICC. Kasi yung katwiran 'no, hindi raw totoo na madalas nang natutumba, paminsan-minsan lang daw.